Binasura ng Korte Suprema ang petisyon ng kampo ni Senator Bato de la Rosa para pigilan ang pag-aresto at pagpapatupad ng warrant mula sa International Criminal Court. Para po sa detalye, nasa linya ng telepono mula sa Supreme Court si Camille Samonte. Camille, ano ba ang pinagbatayan ng Korte sa kanilang desisyon? Ruth, sa botong 951, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang kahilingan ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa isang temporary restraining order o TRO at status quo anti-order para nga pigilan yung pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa resolusyon na inilabas ng SC, iginiit nito na ang naging pasya nila ay tumutukoy lamang sa mga kahilingan para sa pansamat na lang remedyo o interim relief. Yung mga pangunahing isyung inilahad ng mga partido sa kanilang mga pleadings at motion ay hindi pa nare-resolba sa pangunahing kaso o yung pinaka-main petition, which is yung petition for certiorari and prohibition. Pero yun nga, dahil walang PRO, walang, ibig sabihin yan, Ruth, walang utos ang Korte Suprema na pumipigil sa ating gobyerno na kumilos at ipatupad yung ICC warrant laban kay Bato. So, posible rin na magpatuloy yung koordinasyon ng gobyerno sa ICC kung may existing cooperation na mechanism. Pero yun nga, Ruth, no, sa mga oras na ito, humihingi tayo ng komento mula sa Department of Justice kung ano na yung mga susunod na nilang hakbang. Kung finally ba, i-implement na ba itong warrant laban kay Senator Bato, pero wala pa silang tugon sa atin. But theoretically, dahil wala nga inilabas na TRO o injunction, ay pwedeng umusad itong proseso nga nung pag-aaresto kay Senator Bato. Pero Ruth, pag nilinaw lang, itong denial ng TRO ay hindi automatic na talo na o mababasura na yung buong petisyon. Kasi itong dinesisyonan lang ng Korte Suprema ay yung hiling ni Senator Bato regarding doon sa TRO. Ruth? Yung binabanggit mo nga kanina, no, Camille, na hindi pa napagdidesisyonan yung iba pa nilang petisyon. Pero kanina lang nakita ko si DOJ spokesperson, si Attorney Polo, nagsabi nga siya na hihintayin muna yung desisyon ng korte. No? Yung, ano kaya implikasyon yan? Ngayon nga may desisyon na. No? Ano ang sinasabi kaya dyan mula sa DOJ yung kung pwede na talaga ngayon na arestuhin? At sabi rin ng NBI, alam nila kung nasaan may impormasyon sila kung nasaan si Senator Bato. Yes, Ruth. Actually, consistent naman yung posisyon ng gobyerno. No? Kung babalikan din natin yung naging komento ng Solicitor General, ang nagiging batayan nga nila dyan ay yung Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Yan ay kahit kumalas na yung Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. So yun yung paninindigan nila na under Section 17, pinapayagan yung mga otoridad na isuko yung isang akusado sa isang international tribunal kung may umiiral ng investigasyon dito. So kung yan ang susundin ng ating gobyerno, base nga doon sa naging komento ng OSG, then most likely ay maaring pagdiskusyonan o pag-usapan na yan ng gobyerno kung paano na nga i-implement itong warrant laban kay Senator Bato. Kasi 'di ba, sinabi rin nila dito sa komento ng OSG na hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa local court para maaresto si Senator Bato. At sinabi rin nila na hindi rin saklaw ng extradition rules itong kaso ni Senator De La Rosa. So kung pagpapasihan lang natin, Ruth, yung naging komento na ipinasa ng OSG, then from the decision na ito ay maaring magdesisyon yung gobyerno na i-implement din. Pero kasi again, Ruth, yun nga yung hinihintay din natin sa DOJ kung will they take this as a cue to arrest the Senator Bato or hihintayin ba nila na ma-resolba lahat ng issue bago ulit gumawa ng anumang hakbang? Kasi Ruth, dahil nga TRO lang yung dinesisyon dito, ibig sabihin, maaari pa rin dinggin ng SC yung merits ng kaso at maglabas ng final ruling sa mga legal issues tulad ng yung saklaw ng ICC jurisdiction, yung obligasyon ng Pilipinas sa ICC at yung constitutionality ng cooperation ng gobyerno. At actually, Ruth, meron ding hindi wala namang nagbabawal din sa kampo ni Bato na humingi pa ng ibang interim relief.
So pwede rin humingi siya ng motion for reconsideration o iba pang urgent pleadings kung magkaroon ng bagong development. So yun nga, sa madaling sabi, itong TRO, immediate protection, yung TRO ay yung immediate protection na hinihingi niya. So kapag wala ito, walang pansamantalang harang o balakid laban dun sa posibleng pagpapatupad ng mga hakbang kaugnay sa ICC habang pending pa yung kaso. Camille, na-bring up din ba yung scenario in the past na ito, kung wala ng TRO at kung pwede na siyang arestuhin, pwede namang sa kustodiya, no? Sa kustodiya siya ng law enforcement agencies habang gumugulong yung kaso, may ganyan. Pwedeng mangyari yan. Yes, Ruth, yan yung isa sa pinapaklarify din natin sa DOJ. Kasi nga kung hindi pa nare-resolve lahat ng issues dun sa main petition, pwede bang mangyari is parang nasa custody ba muna ng PNP o ng DOJ itong si Senator Bato? Kasi hindi pa rin naman nare-resolve technically yung issue ng pag-surrender din sa kanya sa ICC. So, yun yung mga bagay na hinihintay pa natin na masagot at sana mabigyang linaw din eventually, Ruth. Yan po ang Express Report ni Camille Samonte mula sa Maynila. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.